So, magandang araw ulit sa inyo, class. Dumako naman tayo sa ating next topic, which is ang agenda at ang katitikang pulong. So, ngayon, class, I hope ang iba sa inyo meron na sigurong naka-experience o meron sigurong idea kung ano ba ang agenda, especially kapag isa sa inyo, di ba, merong membro ng isang organisasyon o di kaya isang ano ba to, member, di kaya officer sa isang organisasyon, dahil kadalasan maririnig natin ang salitang agenda, dahil ang agenda, di ba, class, ito yung kumbaga topic na kailangan hanapan ng solusyon. Halimbawa, class, ako kasi, class, is isa rin akong officer sa aming organisasyon na Mas Amigos. So, kahapon nung Sabado ng gabi is napagmitingan namin, at ang isa sa mga agenda namin doon is ang i-nominate namin bilang presidente sa aming organisasyon. Yun ang isa sa mga agenda namin, at ang agenda namin doon, isa pa sa mga agenda namin is hindi lang it's all about sa president namin. Meron kaming mga secretary at mga committee. So yan, class. So sa panimula pala natin, sa mga ibinigay kong halimbawa is meron na kayong ideya kung ano pa ang agenda. So ngunit bago tayo magpatuloy, class, nais may bahagi sa inyo ang ating mga layunin upang magabayan kayo kung ano nga ba ang ating mga anong mangyayari sa ating klase ngayon. So una, natutukoy ang agenda at katitikan ng pulong batay sa layunin, gamit, katangian at anyo. Pangalawa, napahahalagahan ng kahalagahan ng agenda at katitikan ng pulong bilang mahalagang bahagi ng isang maayos na pagpupulong. At pangatlo, nakagagawa ng isang simpleng balangkas at agenda o bahagi ng katitikan ng pulong. O diba, class? Dahil dyan, meron na kayong ideya kung ano ang mangyayari o ekspektasyon na mangyari sa ating klase ngayon. So, class, ano nga ba talaga ang agenda? So, ayon kay Soda Prasert noong 2014, ang agenda ay nagtatakda ng mga paksang tatalakayin sa pulong. Ang pagkakaroon ng maayos at sistematikong agenda ay isa sa mga susi ng matagumpay na pulong. So, ibig sabihin, class, upang mas maintindihan nyo pa, na ang agenda ay parang lista ng mga usapan. So, sabi ko kanina nang nabanggit ko yung isa akong officer sa aming organisasyon. Ang isa sa aming agenda doon is pagpili ng bagong presidente ng aming organisasyon. So, marami pa. Meron nakalista doon yung mga secretary o di kaya yung mga kailangan pa namin i-improve sa aming organisasyon. So, yun ang mga listahan ng aming agenda. Sinasabi nito kung ano lahat ang pag-uusapan. Kapag maayos ang pagkakaayos nito, mas magiging matagumpay ang pulong dahil mawawala o mababaliwala ang mga importante pang paksa. So, narito ang ilang kahalagahan ng pagkakaroon ng agenda ng pulong. Una, class, ito ay nagsasaad ng sumusunod na mga impormasyon. Ito ay ang mga paksang tatalakayin. Pangalawa, mga taong tatalakay o magpaliwanag ng mga paksa. At pangatlo, mga oras na itinakda para sa bawat paksa. Ibig sabihin, class, mahalaga ang agenda dahil binibigay dito ang kumpleto at maayos na impormasyon para sa pulong. Sinasabi rin nito kung ano ang uusapan, sino ang magsasalita o magpapaliwanag, at gaano katagal babasahin ng bawat isa. Kaya't alam ng lahat kung ano ang aasahan at hindi magkahabol-habol sa pulong. So, I hope naiintindihan nyo, class. Pangalawa, class,
Ito rin ang nagtatakda ng balangkas ng pulong tulad ng pagkakasunod-sunod ng mga paksang tatalakayin at kung gaano katagal pag-uusapan ito. So, ibig sabihin class na ang agenda rin ay gabay ng pulong. Tinutukoy nito kung ano muna ang uusapan, sunod na ano o gaano katagal kaya hindi magugulo o magkakahabol-habol ang pag-uusap at matapos ang pulong sa tamang oras. Pangatlo class is ito ay nagsisilbing talaan o checklist na lubhang mahalaga upang matiyak na ang lahat ng paksang tatalakayin ay kasama sa talaan. So, ibig sabihin, ang agenda ay parang checklist, di ba? O listahan na ginagamit para siguraduhin na walang makakalimutang paksa na kailangan talakayin sa pulong. Bawat isa ay maaring tingnan at i-check kung naibigay na ang pansin sa lahat ng dapat pag-usapan. So, naiintindihan niyo ba class? So, I hope naiintindihan niyo. At isa pa ba? So, sa pang-apat, ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon sa mga kasapi sa pulong na maging handa sa mga paksang tatalakayin o pagdidesisyonan. So, ibig sabihin, dahil alam na ng mga kasapi ang mga paksang tatalakayin o pagdidesisyonan sa pamamagitan ng agenda, mayroon silang sapat na oras para maghanda. Tulad ng pag-research, paghanda ng mga datos, o pag-isip ng mga ideya. Kaya't mas makakatulong sila at mas mabilis at tama ang desisyon na makabuo sa pulong. So, class, baka wala kayong ideya kung ano ba ang pagpupulong. So, ang pulong class is, ito yung meeting kung sa English pa. Ito yung meeting. At panglima class, ito ay nakakatulong ng malaki upang manatiling nakapokus sa mga paksang tatalakayin sa pulong. Ibig sabihin, dahil may tiyak na paksa na nakalista sa agenda, hindi mawawala ang usapan sa mga bagay na hindi kaunay o hindi importante. Panatilihing nakafocus ang lahat sa mga dapat na talakayin, kaya mas mabilis at produktibo ang pulong or meeting. At class, meron tayong mga hakbang sa pagsulat ng agenda. So, ibabahagi ko ito. Una class is magpadala ng memo. Diba? Talakay natin yung memorandum nung isa pang video. So, meron na kayong idea kung ano ang memo. Magpadala ng memo na maaaring nakasulat sa papel o kaya naman ay isang email na nagsasaad na magkakaroon ng pulong tungkol sa isang tiyak na paksa o layunin sa ganitong araw, oras at lugar. Ibig sabihin class, nasa unang hakbang pa lang sa pagsulat ng agenda ay ipaalam muna sa mga kasapi ang pagkakaroon ng pulong. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng sulat sa papel, di ba? O kaya i-email kung saan malinaw na sinasabi ang paksa o layunin ng pulong, pati na rin ang petsa, oras at kailan ito o kailan, saan at bakit kailangan ang pulong upang mas detalyado pa ang gagawin ninyong pulong. So yan ang unang hakbang. Pangalawa is ilahad sa memo na kailangan nilang lagdaan ito bilang katibayan ng kanilang pagdalo o kung i-email naman kung kinakailangan magpadala sila ng kanilang tugon, ipaliwanag din sa memo na nasa mga dadalo. Mangyayaring ipadala o ibigay sa gagawaan ng agenda ang kanilang concern o paksang tatalakayin at maging ang bilang ng minuto na kailangan upang pag-usapan ito. So, ibig sabihin class, so i-explain ko sa pangalawang hakbang, hilingin sa mga tatanggap ng memo na permahan ito especially kapag papel o magpadala ng tugon kung i-email class bilang patunay na dadalo sila.
Sabihin din sa kanila na maaari nilang ipasa sa gumawa ng agenda ang mga paksang gusto nilang talakayin at kung gaano katagal nila kailangan pag-usapan ito. At para masama lahat ng importante nilang ilahanin na agenda. Pangatlong hakbang naman class sa pagsulat ng agenda is gumawa ng balangkas o outline, di ba? Kung naiintindihan niyo kung ano ang balangkas. Ang balangkas is outline ng mga paksang tatalakay kapag nakalap na ang lahat ng agenda. Mas mainam kung naka-table format ito. Kasama ang paksa, taong magpapaliwanag at oras ng pagtalakay. Ang gumawa ng agenda ay dapat suriin kung may kaugnayan ang bawat paksa sa layunin ng pulong. So, ibig sabihin class, pagkatapos makakalap ng lahat ng imungkahing paksa, gumawa ng balangkas para sa agenda. Mas mabuti kung nasa tabular form, di kaya naka-table form, di ba class? Kung saan makikita ang bawat paksa, kung sino ang mapapaliwanag at gaano katagal ito pag-usapan. Dapat din suriin ng tagagawa ng agenda na ang lahat ng paksa ay may kaugnayan sa pangunahing layunin ng pulong para hindi magkasama ang walang kabuluhang usapan. Pang-apat, ipadala ang CP ng agenda sa mga taong dadalo o mga dalawa o isang araw bago ang pulong. Bilang paalala ay muling ilagay rito ang layunin ng pulong at kung kailan at kung saan ito gaganapin. So, ibig sabihin class, ipasa ang tapos na agenda sa mga dadalo, mga isa o dalawang araw bago ang pulong. Kasama dito ulit ang mga layunin ng pulong, pati na rin ang petsa at lugar nito para maipadala sa kanila at mas mapaghandaan pa nila ang mga paksa na kanilang tatalakayin. At ang pang-5 class, sundin ang nasabing agenda sa pagsasagawa ng pulong. So, ibig sabihin na sa huling hakbang, di ba, panguling hakbang na ito, dapat sundin ng maingat ang nabuong agenda habang nagpupulong. Bakit? Para mapanatili ang kaayusan, manatiling nakafocus sa mga talaang paksa, at matiyak na matatapos ang pulong ng maayos at ayon sa plano. So, yan lang class ang mga hakbang sa pagsulat ng agenda. So, narito class ang halimbawa ng agenda, di ba? Nakikita nito, mayroon itong petsa, lugar, paksa, nakapayak pa rin ito, pati ang oras kung kailan ba ito mangyayari at ang mga listahan class ng mga dadalo. Ang kinakailangan na una talaga yung principal, di ba? Yung registrar, finance head, at ang mga paksa o agenda upang mas naka-arrange sila, di ba? Upang mas daling maintindihan. So, kinakailangan na naka-table form. Sa una sa paksa nila ay yung mga budget sa pagpapatayo ng mga gusali para sa senior high school at ang taong magtatalakay nito ay si Pascual na kanilang finance head na mga 20 minutes niya itong ibabahagi. So, di ba? Madali lang maintindihan ang agenda class. At dumako naman tayo sa pagsulat ng katitikan ng pulong. So, class, ano nga ba talaga ang pagsulat ng katitikan ng pulong? So, ang katitikan ng pulong class ay ang pulong ay mababaliwala kung hindi maitala ang mga napag-usapan o napagkasunduan. Ang opisyal na tala ng isang pulong ay tinatawag na katitikan ng pulong. Ito ay kalimitang isinisagawa ng formal, objektibo, organisado, sistematiko at komprehensibo o nagtataglay ng lahat ng mahalagang detalyeng tinalakay sa pulong. Ibig sabihin class ay ang pulong ay walang kabuluhan kung hindi ito ma-record. So, hindi ito maaaring record na literal. Kumbaga, record din class ang mga napag-usapan at napagkasunduan. Ang opisyal na tala, ito ay tinatawag na katitikan na pulong. So, gagawa ito ng maayos, walang kinikilingan at kompleto na naglalaman ng lahat ng mahalagang detalye. As long as kung ano ba ang nabanggit, kung ano ba ang aprubahan, dyan nyo ilalagay sa
katitikan ng pulong. So, matapos ito may sulat at mapagpatibay sa susunod na pagpulong, ito ay nagsisilbing opisyal at legal na kasulatan ng samahan, kumpanya, organisasyon na maaaring magamit bilang prima facie evidence sa mga legal na usapin o sanggunian para sa susunod na pagpaplano at pagkikilos. Ibig sabihin class, ang pagkatapos isulat at pagtiyakin ang bisa nito, sa susunod na pulong ang katitikan ay naging opisyal at legal na. So, maaari itong gamitin bilang ebidensya nga nag-meeting talaga kayo o di kayo nagpulong talaga kayo sa usaping legal o bilang batayan para sa mga susunod na plano at aksyon ng organisasyon. At kadalasan class, ito yung mga sinasabi kapag meron kayong bagong meeting, is kadalasan bago magsimula ang meeting o pagbabahagi ng mga agenda is binabasa muna talaga kung ano ang napag-usapan noong nakaraang meeting. At so, narito ang mahalagang bahagi ng katitikan ng pulong. So, ano nga ba talaga ang mga bahagi ng katitikan ng pulong? Una, ang heading. Ito ay naglalaman ng pangalan ng kumpanya, samahan, organisasyon o kagawaran. Makikita ang petsa, lokasyon at maging ang oras na pagsisimula ng pulong. So, ibig sabihin class, sa heading pa lang, kinakailangan na naglalaman ng pangalan ng grupo o opisina, pati na rin ang petsa, lugar at oras ng pagsimula ng pulong para malaman agad kung ano, kailan at saan ito naganap. Pangalawa, mga kalahok class. Mga kalahok o mga dumalo. Dito nakalagay kung sino ang nanguna sa tagapagdaloy ng pulong. Gayon din ang pangalan ng lahat ng mga dumalo kasama ang panauhin, maging ang pangalan ng mga liban o yung mga absent, di ba? O hindi nakadalo ay nakatala rin dito. Ibig sabihin, tinatala dito ang pangalan ng tagapagdaloy ng pulong, lahat ng dumalo kabilang ang mga paunahin, pati na rin ang mga hindi nakapunta para may record ng dapat ng naroon. So, pangatlo naman class is ang pagbasa at pagpapatibay na nagdaang katitikan ng pulong. Dito makikita kung ang nakalipas na katitikan ng pulong ay napagtibay o may pagbabagong isinagawa ba ito. Pangapat naman is action items. Action items o usaping napagkasunduan. Dito makikita ang mahalagang tala hinggil sa paksang tinalakay. Inilagay rin sa bahagi ito kung sino ang taong manguna sa pagtalakay ng issue at maging ang desisyong nakaukol nito. So, ibig sabihin, dito inilagay ang mga detalyeng tinalakay, sino ang nanguna sa pagtalakay ng bawat issue at ano ang desisyon ang nabuo. Panglima, ang bahagi ng katitikang pulong is pabalita o patalastas. Hindi ito lagi makikita sa katitikan ng pulong, ngunit kung mayroon mang pabalita o patalastas mula sa dumalo ay tulad sa halimbawa ng mga suggestion agenda para sa sunod na pulong ay maaaring ilagay sa bahaging ito. So, ibig sabihin class, hindi ito palaging naroroon, ngunit maaring isama rito ang mga mensahe mula sa kalahok tulad ng mga mungkahi para sa agenda ng susunod na pulong. Pang-anim, schedule ng susunod na pulong. Dito class, itinatala sa bahagi ito kung kailan at saan gaganapin ang susunod na pulong. So, ibig sabihin class, tinatala dito ang petsa at lugar kung saan gaganapin ang susunod na pagpupulong. Pang-pito. So, sa pang-pito na tayo class. Na mahalagang bahagi ng katitikang pulong is ang pagtatapos. Inilalagay sa bahagi ito kung anong oras nagwakas ang pulong. At pang-walo, lagda. Mahalagang ilagay sa bahagi ito ang pangalan ng taong kumuha ng katitikan ng pulong at kung kailan ito isinumite. Ibig sabihin, dapat ilagay dito ang pangalan ng taong nagsulat ng katitikan at ang petsa ng ito'y isinumite o isinabmit
para patunayan ang katotohanan at pagiging opisyal ng mga tala. So, dito naman tayo sa class, mga dapat gawin ng taong naatasang kumuha ng katitikang pulong. So, ayon kay Bargo 2014, dapat tandaan ng sinumang kumuha ng katitikan ng pulong na hindi niya trabahong ipaliwanag o bigyang interpretasyon ang mga napag-usapan sa pulong. Sa halip, ang kanyang tanging gawain ay itala at iulat lamang ito. Napakahalaga na isyu ay maging objektibo at organisado sa pagsasagawa dito. So, ibig sabihin, class, na ang tanging gawain ng talaga ng gawain niya ay ang tanging gawain ng talaga ng sumusunod ng katitikan ay itala at iulat ng tumpak ang mga ito. So, hindi siya mag-i-explain kung bakit, hindi siya magdaragdag kung ano. Ang mahalaga lang niya ng gawin niya ay walang kinikilingan at maayos para mapanatili ang katotohanan at bisa ng mga tala. Ayon din kay Soda Prasert sa kanyang aklat na English for the Workplace 3 noong 2014, ang kamukha ng katitikan ng pulong ay kinakailangang una hanggat maaari ay hindi participant sa nasabing pulong. Ibig sabihin class, hayaang hindi siya makilahok bilang kalahok para manatiling objektibo. Pangalawa, umupo malapit sa tagapanguna o presider ng pulong. So, ibig sabihin, kinakailangan ng umupo malapit sa pinuno ng pulong para marinig ng maayos ang mga usapan. Mahirap naman din kung ang tagasulat ng katitikan ay nasa malayo ng pulong, nasa malayo siya sa ng pinuno ng pulong. Kinakailangan na dapat nasa siya malapit. Pangatlo, may sipi ng mga pangalan ng mga taong nadalo sa pulong. Ibig sabihin, magkaroon ng lista ng mga pangalan ng mga dadalo. At pangapat, handa sa mga sipi ng agenda at katitikan ng nagkaraang pulong. Ibig sabihin, maging handa, may dala ng kopya at agenda ng nakaraang katitikan. Panglima, nakapokus at nakatuon lamang sa nakatalang agenda ng pangkat. Ibig sabihin, manatiling nakapokus lamang sa mga paksa nakalista sa agenda. Pang-anim naman, class, tiyaking ang katitikan ng pulong na ginagawa ay nagtataglay ng tumpak at kumpletong heading. Ibig sabihin, tiyaking kumpleto ba at tumpak ang heading ng katitikan. At pang-7, gumamit ng recorder kung kinakailangan para hindi mawala ang mga detalye. Pang-8, itala ng maayos sa mga formal na motion o mungkahi. Itala ang mga motion o formal na sesyon ng maayos. Pang-9, itala ang lahat ng paksa at isyong napagdesisyonan ng koponan. Ibig sabihin, class, talaan lahat ng paksa at desisyon na nabuo ng grupo. At pang-10, isulat o isaayos agad ang mga datos ng katitikan ng pulong pagkatapos ng pulong. Dito naman tayo sa tatlong uri ng pagsulat ng katitikan ng pulong. Ano ba ang una? Ang una, class, is ulat ng katitikan. So, ang ulat ng katitikan ay ang lahat ng detalyado na pag-usapan sa pulong ay nakatala. Maging ang pangalan ng mga taong nagsalita o tumalakay sa paksa kasama ang pangalan ng mga taong sumang-ayon sa mosyong isinagawa. So, ibig sabihin, class, dito nakatala ang lahat ng detalye ng mga napag-usapan, kabilang ang mga pangalan ng nagsalita o tumalakay sa bawat paksa, pati na rin ang sumang-ayon ng mga mosyon, dahil ito ay detalyado at kumpleto para may klarong record ng lahat nangyari sa pulong. Pangalawa, salaysay ng katitikan. Isinalaysay lamang ang mahalagang detalye ng pulong. Ang ganitong uri
ang ganitong uri ay maituturing na isang legal na dokumento. So, ibig sabihin, class, ito ang pangalawang uri ng estilong pagsulat. Ito siya ay hindi ito kasing detalyado ng unang uri. Kumbaga, sa halip ay isinalaysay lamang ang mga mahalagang detalye lang, hindi siya naka-detailed. As long as importante, yun lang ang kanyang itinatala. Ito rin ang kinikilala bilang isang legal na dokumento ng organisasyon. Pangatlo, resolusyon ng katitikan. Ito ay nakasaad lamang sa katitikan na ito ang lahat ng isyong na pagkasunduan ng samahan. Hindi na itinatala ang pangalan ng mga taong tumalakay nito at maging ang mga sumang-ayon dito. Kadalasan, mababasa ang mga katagang napagkasunduan na o di kaya napagtibay na. Ibig sabihin, class, dito lamang nakasulat ang lahat ng isyong napagkasunduan ng samahan. Walang tala ng pangalan ng mga tumalakay o sumang-ayon. Karaniwang ginagamit ang mga katagang napagkasunduan na o di kaya napagtibay na. At isa pa, class, ayon kay Don Rosenberg McKay, isang editor at may akda ng The Everything Practice Interview Book at The Everything Get a Job book. Sa pagkuha ng katitikan ng pulong, mahalagang maunawaan ang mga bagay na dapat gawin bago ang pulong, habang isinagawa ang pulong at pagkatapos ng pulong. So, ibig sabihin, class, mahalaga talagang maunawaan ng taong magtataas ng katitikan ng pulong ang gawain na dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng pulong para gawin tumpak at maayos sa mga tala. So, I hope na iintindihan niyo yun, class. At dito naman tayo sa mga gawain. Una, bago ang pulong. Tiyaking handa ang lahat ng mga kagamitan bago magsimula ang pagpupulong tulad ng notebook, papel, o ballpen, laptop, o di kaya recorder. Pangalawa, gamitin ang agenda para gawin ng mas maaga ang outline o balangkas ng katitikan ng pulong at maglaan ng sapat na espasyo para sa bawat paksa. So, ibig sabihin ni class, para sa una, kinakailangan tiyakin na handa lahat ng kagamitan tulad diba na nasabi dito, notebook, papel, ballpen at laptop at recorder. At pangalawa, gamitin ang agenda para gumawa ng paunang balangkas ng katitikan at maglaan ng espasyo para sa bawat paksa. At isa pa, class, isa pa sa habang isinagawa ang pulong naman is dito naman tayo sa habang isinagawa ang pulong is ang kadalasan ginagawa dapat dito is ipaikot ang listahan ng mga taong kasama sa pulong at hayaang lagdaan ito ng bawat isa. So, ibig sabihin, class, ipaikot at ipalagda ang listahan ng mga kalahok para may record ng mga dumalo. Kadalasan ginagawa dito, class, is nagpapa-attendance. At pangalawa, kilalanin ang bawat isa upang madaling matukoy kung sino ang magsasalita sa pulong. Ibig sabihin, class, kilalanin ang bawat isa para madaling matukoy kung sino ang nagsasalita. Pangatlo, itala kung anong oras nagsimula ang pulong. At pang-apat, itala ang mga mahalagang ideya o puntos o kanilang mga point. Isa pa dito, class, is itala ang mga motion o suhestyon, maging ang pangalan ng taong nagbabanggit nito, gayon din ang mga sumang-ayon at naging resulta ng botohan. Isa pa dito, class, is itala at bigyan pansin ng mga motion na pagbobotohan at pagdesisyonan para sa sunod na pulong. At panghuli, itala kung anong oras natapos ang pulong. At pagkatapos naman ng pulong, class, is gawin kaagad ang katitikan ng pulong pagkatapos habang isariwa pa sa isip ang lahat ng mga tinalakay. Dahil, class, kapag delay ka sa paggawa ng katitikan pulong, maaring malilimutan mo pang ibang detalye
At dahil kung malilimutan mo, maaari kang questionin kung ano ba talaga ang nangyari noong nakaraang pagpupulong. At pangalawa, huwag kalimutang itala ang pangalan ng samahan o organisasyon, pangalan ng komite o uri ng pulong, yung buwanan, lingkuhan ba ito, at maging ang layunin nito. Pangatlo, itala kung anong oras ito nagsimula at natapos. At pangapat, isama ang listahan ng mga dumalo at maging ang pangalan ng nanguna sa pagdaloy ng pulong. Lagyan ng isinumite kasunod ng iyong pangalan. Especially, di ba, kapag ikaw ay gumawa ng katitikang pulong. At ang panghuli, class, basahin muli ang katitikan ng pulong bago tuluyang ipasa ang kinauukulan pasa sa huling pagwasto nito. At ipasa ang sipi ng katitikan ng pulong sa kinaukulan o sa taong nanguna sa pagpapadaloy nito. Ibig sabihin, class, basahin muli ang katitikan bago ipasa upang kung meron ka napansing mali is maaari mo pang makoreksyon. At pangalawa, ipasa muli ang kopya nito sa kinaukulan o sa tagapadaloy ng pulong para sa pag-aproba o pagpapatibay. So, yun. So, I hope naiintindihan nyo, class, ang agenda at ang katitikan ng pulong. So, yan, yung dalawa classes, connected lang yan. Dahil, di ba, kapag kung meron kayong ongoing o mangyayaring meeting, kinakailangan na meron talaga kayong agenda upang maging makabuluhan naman ang inyong meeting. At meron kayong topic na kailangan niyo gawan ng solusyon kung mayroon man niyang problema. So, I hope naiintindihan nyo. At para sa ating individual na gawain, class, narito, basahin mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. So, class, ang gagawin nyo lang dito is direct answer. Isusulat nyo ito sa isang kapat na papel o 1/4. Ipapasa nyo ito sa kailan ba? Miyerkules, whole day, ganun pa rin. Hindi ito umabot ng alas 4. Before 4, kailangan nakapasa na kayo. At kung nakapasa na kayo ng alas 4 is hindi ko natatanggapin. Kinakailangan talaga na before 4, nakapasa na kayo. At isa pa, para sa inyong pagkatang gawain, narito ang inyong gagawin. Ihanda ang lahat ng bagay na kakailanganin sa pagsulat ng katitikan ng pulong sapagkat ikaw ay naatasang kumuha ng katitikan ng pulong mula sa panunuorin pagpupulong sa video link na ito. So, narito ang video link, class. Isisend ko lang ito sa ating GC upang ma-access nyo ito mula sa napagdaluhan mong pulong sa loob ng inyong classroom o sa pangkat ng kabataang barangay o iba pang pulong. Pagkatapos ito ay bumuo ng isang synthesis katitikan ng pulong batay sa pulong na napanood o napadaluhan. Isaalang-alang sa paggawa ang lahat ng bagay na natutunan sa araling ito. Gayon din ang pamantayan na makikita sa ibaba. So, huwag itong isulat, class. Ganun pa rin ang gagawin ninyo. I-encode nyo pa rin ito sa bond paper. I-encode nyo lang, huwag nyo isulat. So, pangkatanggawan pa rin ito, class. Ang kasama pa rin ninyo sa pangkat is inyong kasama sa portfolio. So, I hope naiintindihan nyo. At kung meron kayong mga katanungan, maaari kayong magtanong sa ating GC. So, I hope maliwanag sa lahat. At yun lang. Magandang araw sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng poong may kapal.